Well, yung tingnan po niyo yung nangyari kahapon, no? Dadalo ako sa Marikina at dahil yung balita, yung lamesa kagabi nagtitreten na mag-spill over. Yung talagang dami ng volume na eh. So nag-spill over nga kagabi. Well, bago nun, yung mga tao na lumikas tabi ng ilog ang bahay, nandun sa evacuation center, nag-uwian na. So nung dadalo kami kahapon, sabi sa amin wala na kami aabutan dahil nga nag-uwian na. Kaya kahapon, tuloy-tuloy ulan, nag-spill over, tumaas na may river. Ako ginagagala ko lang, pagdating doon, nag-usap ko ni Mayor Del De Guzman kagabi at humingi siya ng tulong. Sabi niya, dumami nga ulit yung mga residente lumikas sa kanilang mga tahanan na si Secretary Dinky galing pa ng Mindanao, na-action na kanina madaling araw. Kaya pagdating ko kanina, talagang sabi sa akin, okay na raw sila. Pero matagalan nga talaga naman yung solusyon natin sa lahat ito pagdaloy ng tubig na ganito karami. Dito naman sa Malabon, unang bati sa ating Vice Mayor, talagang okay na raw ang sitwasyon dito. Of course, perpetual na may baha dito. Ito yung pag-uusapan namin sa Secretary Singson. Ano nga ba magagawa natin para yung once and for all, meron bang engineering intervention na kung hindi mo matitigil yung pagbaha, talagang yung ma-improve, no? Yung quality ng living dito. Ang sakop niyan, di ba yung Kamanaba, Caloocan, Malabon, Nabotas, na tsaka Valenzuela, siyempre nadadamay rin yun. So, papapahingayin ko na sila ng konti. Si MMDA chair natin natulog yata ng 2 oras for the past 5 days. Baka hindi na pag hindi ko pa pinatulog, hindi na maayos magkausap. Napaka-efficient. No? At si Secretary Dinky palagi ko natulog na mas maba, 3 hours naman yata. So papapahingayin ko na rin sila muna para naman na yung mga instructions kompleto pag kinariyat. Okay? Well, yung i-review nga, no? Kasi may mga reklamo dito, imbis na kumonte, parang dumoble yung tubig na nararanasan nila. Ngayon yung marami talagang ganyan, talagang major public works programs yan. Tapos pag napag-aralan, may mumukay kami, hingi kami ng authority sa Kongreso, siyempre appropriations, nakakailanganin dyan. Pero at the end of the day, habang ginagawa mo yan, dagdag yung suffering. Pag natapos, kailangan maibsan. Kung hindi klarong ganun mangyayari, no? At sa bayan, di ba? Anong problema? Ano ba dapat na gagawin dyan? Parte nito nag-e-empty rin sa Laguna Lake, di ba? Tama ba? Mali na ba ito? Hindi siya nako-confuse tayo, alin ba nag-e-empty saan? Yung kami naman po sa bahay pangarap, kung saan ako nakatira, hindi naman po napepwera dito. No? Talagang sinauna na rin yung design nung grounds. Meron rin kami kaprasong bahada, mga 4 inches siguro. So, kaya damay-damay muna dito. Pero, importante, ready lahat ito mga LGUs so far, no? Maliban doon sa favorite ko sa Mindanao. Pero lahat to ng LGUs, lalo sa NCR, talagang natulungan yung mga kababayan natin na warningan ng nasa tamang oras. Sa Marikina po, kinukwento na sa akin, 3 times yata sila na warningan. So, mahaba raw yung lead time nila para may ayos yung pamilya, makapunta sa evacuation center. Pinagagalak natin yan. Yung paalala ko lang, nung Undoy, hindi yung normal yan, di ba? Nung Undoy, talagang parang wala magawa gobyerno. Ngayon po, talagang nagtulong-tulong ating mga kababayan, ating mga local government units at ang national agencies. Kaya naman po, so far, no, wala tayo natatanggap na casualties. At mabilis pong natutugunan lahat ng mga pinarating nila. Sa Bataan, sa Dinalupihan, nag-text kanina si Mayor Joel Payumo at humingi ng tulong at agaran, siguro within about 2 or 3 hours, nagpapasalamat na siya at dumating na nga po yung tulong dahil nga napaka-efficient na ating DSWD, ng ating OCD, ng NDRRMC, etc. Pero hindi lang ngayon. Yung kunyari sa Cotabato, no? June 6, nandun na po yung water master na nagki-clear ng water lily. Tapos I'm hoping that this is not the case. No? But I was told today that the equipment that we had to transport from Cagayan de Oro, na medyo massive siya, di-disassemble mo, i-reassemble mo doon, kinalabas ang Cotabato City itself has the similar equipment. Exactly the same. So imbis na itatransport mo from Cagayan de Oro, that could have settled and taking care of the water hyacinth then and there. So I'm hoping that is not the case. Pero kung gano'n nangyari, I think the good mayor should explain, no, why di ba yung 20 hectares at its peak was allowed to build up to threaten the 2 bridges. No? Okay. Thank you.